190 heads. Paano nga ba nagkasya ito sa farm ko? Tara, habang hindi pa umuulan, samahan niyo ako. First to check is yung mga sisiw natin sa brooder. Wala kasing bakuna tong mga to. Itong cage 1 natin is nasa 55 pieces tong sisiw na to. Kakakuha lang natin nito mula doon sa hatchery. So halo-halo yan, iba-ibang klaseng breed. Itong second cage naman natin is nasa 48 pieces naman sila. Pero may halo rito dalawang pakbo na rin, bigay ng pinsan ko. Dito naman sa third cage natin, sa grower cage, nasa 28 pieces naman to. Katulad din sa kanina, halo-halong breed na yun nandiyan dyan. Meron na rin kasamang dalawang pabo dyan, malaki na rin sila, bigay rin ng pinsan ko yun. Pasok naman tayo sa loob ng kubo. Ito yung cage 1 natin sa loob ng kubo, 22 pieces naman tong mga to. Ito yung batch 3 and 4 natin. Malalaki na rin sila. Meron tayong Brahma dyan at saka Orpington at saka mga Black Australorp natin. Maganda rito, mga bakunado na tong mga to kaya nailapag ko na sila. Dito naman sa isang cage natin, ito yung batch 1 and 2. Ito yung mga Orpington lang o yung mga naunang pinanganak dahil ang nangingitlog lang nung time na yon is yung Orpington ko. Nasa 8 pieces yan, nalagasan tayo ng 4 dyan nung time na maliit pa yan. Bakunado na rin yan. Check naman na natin yung mga breeders ko. Ito naman yung aking mga Brahma. 3 yan. Ito naman yung mga Rhode Island Red ko na breeder. 4 naman sila. Susunod dyan yung ating Orpington. Dating 3 yan, naiwan, naging 2 na lang. Namatay kasing isa dahil nabugbog ng tandang. Kaya hiniwalay ko muna. Ito naman yung breeder ng ating Black Australorp. Yan o, nangingitlog na yung isa. Pero gagawin na lang natin table egg yan. Masyado na kasi sila marami. Punta naman tayo dito sa labas. Ito naman yung mga hiniwalay ko kasi medyo agresibo or may ibang kapares. Black Australorp to, pair na. Baka may gusto sa inyong bumili, available yan. Susunod naman dyan, yung ating BPR. Nagkasakit to, pero pupungusin ko lang yung sa may ano neto, sa may palong. Medyo may tama kaya kailangan kong gupitin. Humingi lang akong tulong sa kakilala ko na magpupungos. Susunod naman, ito yung mga nasa kulungang kawayan. Ito yung native, uminto sa pag-itlog kaya hiniwalay ko muna. Ito yung rooster na sinipon, hiniwalay ko na rin para di makahawa. Pagkatapos nyan, ito yung nabulag na maliit na BPR. Nabugbog kasi yan, kaya hiniwalay ko ng tuluyan. Sa mga nakaseparate naman dito sa gilid ng mangga, ayan pala si Redford, Rhode Island Red dyan. Sumunod naman yung may sakit na halak. Ito naman yung BPR din na rooster. Tapos yung manok ng kapitbahay na nahuli ko. 3 yan, mga pasaway kasi. After nyan, dala na natin ang inumin yung mga manok sa loob ng range. Ito naman is yung mga pinagsama-sama ko na. Karamihan dyan puro rooster, pero may ilang inahin dyan. Ito kasi mga walang sakit tong mga to, saka hindi masyadong matatapang o hindi nang bubugbog. Pero yung mga nasa labas dito rin galing noon, nabugbog lang nung iba. Kaya hiniwalay ko, pero malapit ko na rin silang ibalik sa loob. Sarado lang muna natin yung gate, mahirap maghabol, kanina kasi pinaghabol na ako Kaya ayan, mga nag-aabang na sila uminom. Ayan, double check, nakalak. Ito pala si Bulag nakaabang na. Kaya ayan, dadaling ko na yung inuminan nila. Dito pala sa loob ng range ko, mga nasa 12 ang laman neto. Pero may mga hinalo ako ditong mga native or Tagalog na manok dito, galing na dito sa atin. Pero may mga heritage chicken pa rin dyan. Ayan, yung mga malalaki, mga heritage chicken yan. Mga nakasunod na, tauuhaw na. So meron din pala tayong isa pang pino-for sale dito. Ito yung crossbreed natin na BA at saka Rhode Island. Rooster yan, magandang klase. Bali 190 heads. Ito, composed of sisiw at saka mga malalaking manok. Diba napagkasya ko sa loob ng manukan ko? Pero lalaki na yung mga yan, kaya nag-prepare na ako ng isang kulungan nilang range. Ako lang nag-aayos niyan. Yun lang, see you again.